unang panahon, sa hagda-hagdang palayan, sa gilid ng kabundukan na kung tawagin ay Payao, lahat ng magsasaka at kanilang mga asawa ay abalang naghahanda para sa pagtatanim. Lahat, maliban kay Wigan. Wigan! Wigan! Makantayan! Sige, susunod ako! Nang gabing yun, habang nahihimbing ang lahat, may tatlong bituin bumaba mula sa kalangitan. Anong nangyari dito? Ayan, kapagtatanim na ako bukas. Pero kinagabihan, Na naman? Makantayan! Uwi na tayo! Sige! Sino kaya ang sumisira sa akin pa yan? Manda siya. nagtago si Wigan sa mga batuhan para abangan kung sino ang sumisira sa kanyang payaw. Di nagtagal. Manghang-mangha si Wigan na ang sumisira pala sa kanyang payaw ay mga dalagang bituin. Kayo pala ang sumisira sa payaw ko, ha? Ano yun? Parang may tao. Nawawalang pakpak ko. Ha? Saan napunta? Hindi ko alam. Pero mauna na kayo. Hindi ka namin maaaring iwan. Mag-uumaga na. Kapag inabutan kayo ng araw dito sa lupa, maaaring matunaw ang inyong mga pakpak. Oo nga. Pero paano ka? Paano ka makakabalik sa langit? Hahanapin ko ang mga pakpak ko. Mag-iingat ka! Tinanaw ni Liuliwa ang mga kapatid na lumilipad papalayo hanggang sila'y maging mga kislap na lang ng liwanag sa kalangitan. Sino yan? Ading, umaga mo naman yata sa payaw. Naligaw ako. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta sa lugar nito. Saan ka umuwi? Wala na akong uuwian. May hinahanap ka? Ha? Wala.
Kung nais mo, tumira ka muna sa amin. Mabuti akong tao. Huwag kang matakot. Ako si Wigan. Ako si Liuliwa. Dahil hindi na siya makababalik sa kalangitan at wala rin naman ibang mapupuntahan, naisip ni Liuliwa na sumama kay Wigan. Tuloy ka. Mangantan. Simula noon, tinuruan ni Wigan si Liuliwa kung paano mamuhay na gaya ng karaniwang tao. Dilaw ang ngiti ng araw nang tayo'y magkakilala. Asul ang haplos ng langit kapag tayo'y magkasama. Berde ang dampi ng palay, dahil ang kindat ng bituin. Wala ang halik ng buwan, kapag ikaw ang kapiling. Mundo na rin magkaiba, may nagbago. Ano nga ba? Nagkakulay at sumaya, ngayon'y di na mag-iisa. Mundo na rin magkaiba, may nagbago. Ano nga ba? Nagkakulay at sumaya, ngayon'y di na mag-iisa. Ngayon'y di na mag-iisa. Pero may mga gabing nangungulila pa rin si Liuliwa tuwing maaalala ang mga kapatid niya. Isang araw, habang naglilinis ng bahay, napansin ni Liuliwa ang bangang itinabi ni Wigan. Binuksan niya ito at iniluwa nito ang isang matagal ng pinakatatagong lihim. Ang mga pakpak ko! Liw-liwa, hayaan mo ko magpaliwanag. Wala na tayong dapat pag-usapan, Wigan. Patawarin mo ko. Nagawa ko lang naman yun dahil inibig na agad kita. Makasarili ka! Bilhin lang mo ako! Liw-liwa, patawarin mo ko. Liw-liwa, liw-liwa, liw-liwa! Huwag niyo akong iwan. Liw-liwa, liw-liwa, liw-liwa! Matahalang lumawi. Matahalang lumawi. Mahapag po kayo. Ano ang kailangan mo?
para siya aking masundan. Nagsusumamo mo ko. Bathala naman. Lubos po ang aking pagsisisi. At gusto kong mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. Kung gano'n, tutulungan kita. Kinabukasan, nakita ni Wigan ang tulong na ipinangako ng batalang lumawi. Kahit mapanganib at nakatatakot, sinimula ni Wigan ang tila walang katapusang pag-akyat sa lubid tungo sa kalangitan. Sa kaharian sa loob ng kalangitan, sinalubong si Wigan ng 8 dalagang bituin na may mga pakpak. Magkakamukha ang mga ito. Nais kong makausap ang asawa kong si Liwliwa. Makakausap mo lamang ng iyong asawa kung mahuhulaan mo kung sino siya sa amin. Ikaw ba si Liwliwa? Maaari. Maaari. Mas lalo pang nahirapan si Wigan. Hindi lang pala magkakamukha ang magkakapatid, magkakaboses pa. Pero may naisip na paraan si Wigan. Kung mamarapatin niyo, maaari ko bang mahawakan ng inyong mga palad? Isa-isang hinaplos ni Wigan ang mga kamay nila. Malambot at makinis ang balat ng lahat, maliban sa isa. Ikaw si Liwliwa. Pinagaspang ng buhay sa lupa ang inyong mga palad. Pero, ito rin ang mga palad na nagpalambot ng aking puso. Aaminin ko, Liwliwa. Nagkasala ako sa ginawa kong pagtatago ng iyong mga pakpak. Natakot kasi ako mawala ka. Aaminin ko, Wigan. Itinago ko rin naman sa iyo ang aking tunay na pagkatao na ako'y isang dalagang bituin. Patawarin mo Pero- na ako. Umuwi na tayo. Magsimula tayong muli. Wigan, hindi pa ako handang ibigay ang aking kapatawaran. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Araw-araw, umaakyat si Wigan sa lubid para marating ang kalangitan, makita ang kanyang mag-ina at suyuin muli ang asawa. Tiniis niya ang lahat ng pagod at hirap. Unti-unti, tila nadama na ni Liwliwa ang pagbabago at pagsisisi ng asawa. Isang araw, habang umaakyat si Wigan sa lubid, dumating ang maiitim na ulap at umulan ng malakas. Halos tangayin ng hangin si Wigan. Wigan! Sumagaling si Wigan! Tutulungan ko siya! Huwag! Mababasa ang pakpak mo! Hindi kaya ng pakpak mo ang ulan! Tulungan natin sila! Gumawa tayo ng tulay na sasalo sa kanila. Sabay-sabay na nagtaas ng isang kamay ang magkakapatid upang humila ng hibla ng liwanag ng araw na natatakpan ng maitim na ulap. Humila rin sila ng hibla ng liwanag ng buwan mula sa himaymay ng kanilang mga pakpak at nagsimula silang humabi. Bawat isa, simbilis ng hangin. Agad na nagtikit-tikit ang mga hinabi nilang tali sa hangin. Mula rito, nabuo ang isang makulay na tulay na tila isang mahabang bahag na siyang magliligtas sa mag-asawa.
nang nakita ni Wigan at Liwliwa ang nabuong makulay na tulay sa kalangitan. Bumitiw na kayo sa lubid! Bumitiw si Wigan at Liwliwa sa lubid at lumapag sila sa tulay at dito na sila dumaan paakyat ng kalamitan. Pagtagal, napatawad din ni Liwliwa ang asawa. Iniwan niya ang kanyang mga pakpak sa mga kapatid at sumama uli kay Wigan pabalik sa lupa upang mamuhay bilang tao. Dahil ginamit ng 7 kapatid ang kanilang mga pakpak, hindi na sila muling nakalipad pa. Pero tuwing matatapos ang ulan, lumilitaw ang bahaghari. Dito sila dumadaan upang makadalaw sa lupa. Sa bahaghari rin dumadaan sina Liwliwa at Wigan kung sila naman ang dadalaw sa kalangitan. Ang bahaghari ay naging simbolo ng walang hanggang pagmamahal ng isang magsasaka sa kanyang asawa at anak at ng dakilang sakripisyo at handog ng 7 dalagang bituin sa kanilang bunsong kapatid.